Psalms 34 verse 6. Ang taong ito ay humingi ng tulong at pinakinggan siya ng Panginoon. Iniligtas siya sa lahat ng kanyang mga paghihirap. Kapag pakiramdam mo ay pagod ka na o wala nang makapitan, tandaan mo na kahit ang isang taong tila walang-wala ay pinakikinggan ng Diyos. Hindi niya binabalewala ang mga panalangin mo kahit mahina, kahit paulit-ulit, kahit puno ng luha. May tugon siya sa tamang panahon. Sa isang maliit na silid na halos wala ng laman kundi isang lumang kama at maliit na ilaw, nakaupo si Ana, pagod, tahimik. Araw-araw, dala niya ang bigat ng buhay. Wala siyang trabaho. Ang kanyang ina ay may sakit at nangangailangan ng gamot na hindi niya alam kung saan kukunin. At sa bawat pagising niya, parang wala ng pag-asa, parang paulit-ulit lang ang sakit. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamasakit ay ang pakiramdam na nag-iisa siya. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at tanging tunog ng kanyang paghinga ang maririnig, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Umiyak siya, hindi malakas, hindi marahas, kundi yung iyak na punong-puno ng pagod at pagsuko. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang kama. Lord, mahinang bulong niya. Nanginginig ang boses. Hindi ko na kaya. Tulungan mo po ako. Walang kulog. Walang liwanag na bumagsak mula sa langit. Walang agarang himala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may kakaibang nangyari. Parang may marahang yumakap sa kanyang puso. Isang kapayapaan na hindi niya may paliwanag. Dahan-dahan itong pumasok, pinawi ang bigat na kanyang dinadala. Hindi nawala ang problema, pero nabawasan ang takot. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakatulog si Ana ng may katahimikan. Kinabukasan, ganoon pa rin ang mundo. May sakit pa rin ang kanyang ina, wala pa rin siyang trabaho. Pero may nagbago sa kanya. May lakas siyang bumangon. May pag-asang tahimik na sumisilip sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw. Isang tawag ang dumating, isang simpleng trabaho, hindi kalakihan ng sahod, pero sapat para makapagsimula. Sumunod, isang kaibigan ang nag-abot ng tulong hindi niya inaasahan, ngunit dumating sa tamang oras. Unti-unti, parang may mga pinto na bumubukas. Hindi sabay-sabay, hindi mabilis, pero sigurado. At doon niya naalala ang isang talata. Ang taong ito ay humingi ng tulong at pinakinggan siya ng Panginoon. Iniligtas siya sa lahat ng kanyang mga paghihirap. Napangiti si Ana, hindi dahil wala na ang problema, kundi dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Naintindihan niya na ang Diyos ay hindi laging agad kumikilos sa paraang inaasahan natin. Minsan, nagsisimula siya sa puso, binibigyan tayo ng kapayapaan, bago ang solusyon. At sa tamang panahon, unti-unti niyang inaayos ang lahat. Kung ikaw man ay pagod na, kung pakiramdam mo ay wala nang makapitan, tandaan mo ito. Hindi kailanman nawawala ang Diyos sa katahimikan. Kahit ang pinakamahinang panalangin, naririnig niya. At sa tamang oras, darating ang kanyang sagot. Dahil minsan, sapat na ang isang bulong para marinig ng langit.